So ngayon naiintindihan nyo na siguro, no? Okay na. Okay na yun. Hindi ba? Kaya ito si Claire Castro, boba eh. Yun din yung sinasabi niya na yung notaryo daw, kesyo ganito, kesyo ganyan. Nagtataka lang ako dito kay Franz Castro. Kay Claire Castro pala, bakit dinidiscredit niya itong nagsasalita? Ayan oh. O, pakinggan naman natin tong sinasabi ni Castro. Na si Orly Guteza, implicating po former Speaker Romualdez, pinsan po ng ating Pangulo, dun sa flood control anomaly, saying na siya... Ang ini-implicate Romualdez, pinsan ng Pangulo. Ini-implicate ang Pangulo? Hindi. Ba't nagre-react yung Pangulo? Ba't nagre-react yung spokesperson ng Pangulo? Si Claire Castro ba spokesperson ni Romualdez? Mismo yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera na kung tawagin po nila ay basura. Muli, ang nais ng Pangulo, lahat po na magtetestigo, ay makumpleto po sana ang ebidensya dahil ito po ay magagamit kung masasampahan ng kaso sa korte. At dapat ayusin kung ano man ang kanilang mga salaysay. At katulad nga nito, napabalita rin po na yung mismo notaryo publiko ay sinasabing peke dahil hindi daw po niya ito ninotaryuhan. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? So dinidiscredit niya na kagad si Orly. Bakit? Bakit, Claire? Kasi, alam mo, magnanakaw yung amo mo. Kaya, alam mo din na kung pumunta na to kay Romualdez, putangin na, pupunta na yan dun sa amo mo. At pag napunta yan sa amo niya, damay siya. Aso siya eh. Na pag nawala yung amo niya, putangin na, balik na naman sa pagva-vlog to. Walang tatanggap dito. Bobo to eh. Hindi ba? I mean, okay. Problema na ng Senado yun. Problema na ng DOJ yun. Hindi na problema ng Malacanang yan. Nagsalita yung tao, sabihin mo na lang na kailangan lang po itong mga nagsasalita sa Senado, I hope that they can back it up with evidence. I hope that lahat ng mga sinasabi nila doon ay meron silang ebidensya para mas mapanagot talaga natin kung sino yung mga dapat managot sa pagnanakaw na ito. Magiging totoo lang po ang mga pinagsasasabi nila sa Senado kapag yan po ay kinatigan na ng korte at kung meron po silang ebidensya. Kasi lahat po yan ng mga nababanggit dyan ay sabi-sabi lang kung hindi nila kayang magpatunay sa mga pinagsasabi nila. May kasabihan tayo sa korte na it is not what you can say in the court but it's what you can prove. Hindi yung masasabi mo, kailangan yung mapapatunayan mo. Ganyan po sa korte. Kaya paalala lang po sa mga resource person at sa mga gustong tumistigo, make sure po na meron po kayong mga supporting evidence diyan po sa inyong mga testimonya. Simple. Bakit mo kailangang i-discredit yung isang tao na ang pagsisinungaling sa isa ay pagsisinungaling na lang? Ikaw nga, sinungaling kang buwaka ng ina mo ka eh. Fake news peddler ka eh. Paano kami maniniwala sa'yo? Ang dami mo ng fake news na pinagsasabi nun. So kung yung logic kay Orly, ia-apply namin sa'yo. Sa dami ng fake news na binitawan mo, dapat hindi na kami naniniwala sa'yo. Kasi kung kaya mong magsinungaling sa maliit na bagay, Claire Castro, kayang-kaya mo ring magsinungaling sa mas malaking bagay. Katulad ng ginagawa mo araw-araw. Diba? Tarantada ka eh. Lukaret ka. Ang lakas ng loob mong magsabi ng mga bagay na yan, ikaw mismo sinungaling ka eh. Ang dami mo ng mga huling-huli sa bibig mong pagsisinungaling mo eh. So kung kaya mo magsinungaling noon, kayang-kaya mo magsinungaling ngayon. Nung nakaraan, anong sinabi mo? Tawag dito, si Magalong, hindi investigador. Tapos, hindi, sinabi mo pala, nung una, si Magalong, investigador sa ICC. Siya, yung consultant at mag-iimbestiga. Tapos, nung umalis na, nung nag-resign na, sasabihin mo, hindi siya investigador. O di ba, sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang numero 1 sinungaling. Katulad ka ng amo mong si Bongbong na tanga.
At saka yung 2 taong pinagtatanggol mo, si Saldico at saka yan si Romualdez na mga magnanakaw di umano. Kaya tingnan ninyo yung sinabi ko nga sa inyo, yung comment section. Nung tinanong ko pagka death penalty, paano nyo gustong mamatay ang mga yan? Tingnan nyo, grabe yung mga sinasabi ng tao doon. Sa gigil sa inyo, pati sa'yo, Claire, gigil na gigil na. So, pero muli, ang lahat ng ebidensya, kung ito man ay lahat ay makukumpleto, yun po ay tatanggapin at kailangan lamang pong ibigay sa ICI at hindi naman po makikialam ang Pangulo dahil nga po mayroon na po tayong isang independent commission to investigate on this matter. Yun. Yun dapat. Hindi yung balitang nagsinungaling, nagloko. Kung nagloko ka dito, sa mas malaking bagay. Hindi mo na dapat sinasaklaw yun, Claire. Di ka naman spokesperson ni Romualdez eh. Tangina, hindi mo na nga kayang magsalita para kay Bongbong eh. Sasaklawin mo pa si Romualdez eh. Hindi ka naman katalinuhan. O ayan mga bossing. Sana kayo ay may natutunan, pero pag-usapan lang natin na mabilis yung kay Pangulong Duterte, no. May maganda kasi tayong balita kay Pangulong Duterte na mukhang maganda yung ating laban patungkol diyan sa ICC. Ang latest ICC update po is the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte has informed the ICC that it has no objection to the conditions for his interim release following the postponement of his confirmation charges hearing. The president or the Philippine government has likewise expressed no objection and confirmed its cooperation with the ICC. A third country has reportedly offered to host the former President Duterte if needed. Palakpakan. So no objection sa gobyerno natin. No objection sa ICC at no objections din sa kampo ni Pangulong Duterte patungkol dun sa rules and regulations nung kanyang interim release kung ibibigay sa kanya yung interim release. At may pangatlong country na. 1, 2, 3. Pumasok na po si Pangulong Duterte sa lahat ng parameters para sa interim release. And it's just a matter of time. I just hope that it's not too late. So let's continue praying. Again, God is watching us. God is always with us. Dinidinig ng Panginoon ang mga dasal natin. Matagal man, it takes time, pero nakukuha at ibinibigay pa rin naman natin. Huli man daw at magaling ay better late than absent. Okay? Better late than never. So, continue praying mga bossing. Napakalakas ng kapangyarihan ng pagdadasal. At yung connection natin sa Panginoon, gamitin natin para sa lahat ng mga suliranin natin sa buhay at suliranin natin sa bayang ito. Pinakikinggan tayo ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan.